Good afternoon po at gusto ko lang magbigay ng advice sa mga kapwa natin OFW. Kakatapos lang po ng tawag ng dalawa nating kabayan na nasa Saudi Arabia. So, dalawa sa kanila ay nasa kulungan at kakatawag lang din po ng isang may bahay na ang kanyang asawa ay nasa kulungan din. Una kong i-discuss yung may bahay. Siya ay tumawag sa akin at ayon sa kanya, di umano ang kanyang asawa ay na-frame up lang po daw. So paanong pangyayari, ang frame up ay nangyari ay nagkasayahan daw ang kanyang asawa at ang mga kaibigan at siya ay nautusan na bumili ng isang boteng homemade na alak. So, ito po yung homemade at alam natin na ito ay pangalan ito ay Sadiki po. So, nung bumili siya at nung bumalik na siya sa kanilang tirahan ay mayroon na pong nakaabang na pulis dun sa baba. At siya ay hinuli at nasa kulungan na ngayon. Ang masama pa nito, mayroon pong kabayan na from other city ng Saudi Arabia, Riyadh, na tumawag at nagpakilala na siya daw ay kaibigan di umano ng kanyang asawa at hiningaan ang si Mrs. ng 1,000 riyal, equivalent sa peso, na upang mailabas daw niya dahil marami daw siyang contact. Ito namang si Mrs. dahil gusto nga naman niya makalaya ang kanyang asawa ay nanghiram at nakapag-produce ng almost around 14,000 pesos at pinadala sa GCash ng isang Pilipino na ito na huwag na natin pangalanan na nakabase sa Riyadh. So, after niyang maipadalang pera ay wala pong nangyari at humingi na naman ng panibago. At nagkataon naman na siya ay tumawag sa akin at sinabihan ko siya na huwag po kayo magtiwala, Mrs. dahil hindi po yan totoo. Scam po yan. Hindi po ganyan ang sistema ng Saudi Arabia. Wala pong ganun na bayaran mo lang at makalabas. So, mahirap po. Wala pong palakasan doon. Kahit nga po ang mga royal blood ay pwedeng makulong doon kung lumabag ng batas. So, sumunod naman ang si Mrs. at siya nagpasalamat na hindi nga raw niya pansinin ang kanyang mga tumatawag. At marami ding tumatawag sa kanya na nagbigay ng advice na wala nga daw dumadalaw sa kulungan. At ang masama nito, ang mga nag-advise ay taga-ibang bansa pa na ganun daw. So, malabo po yun. No? May mga MWO po tayo na nag-asikaso nito. Huwag po tayo makinig sa mga sabi-sabi, no? So, katunayan, nakareceive na siya ng email from MWO na nagsasabi na ang kanyang asawa ay binibisita na at ongoing na ang request na bibisitahin. So, pupunta naman tayo sa mga OFW na tumawag kanina at they are calling na using the payphone sa loob ng kulungan. At hindi ko po alam kung bakit alam nila ang aking telepono. Siguro mayroon lang nagbibigay, no? At hindi naman ako natatakot na sagutin ito. So, humingi sila ng tulong. Actually, siguro sa aking personal na kaalaman, mayroon na pong almost 10 na mga Pilipino nating kababayan sa Saudi Arabia na nakauwi na sa tulong ng DMW. So, hindi po yan na lathala, pero yan po ay secretly ay ginagawa ng pamunuan ng DMW na sila ay tinutulungan ng ating MWO at sa pakipagtulungan ng DMW main office ng Pilipinas, ang department ng DMW. So,
Alam ko po yan, personal ko pong alam yan, at sila po ay bumamadalaw din dito sa DMW pag after nila makalabas. At tayo nagkapasalamat kay Secretary Hans na patuloy at walang sawang tumutulong sa mga kababayan nating nagkaroon ng misfortune sa ibang bansa. No? Now, si Kabayan ay natulan ng 5 taon dahil din sa alak. No? At na-serve niya na po ang 2.5 years. At siya ngayon ay nasa deportation area na at inaayos, tinitingnan ng kanyang kaso at i-deport na sana. Ang problema, mayroong nakitang panibagong kaso na lumabas sa kanyang abshir na siya ay may utang na around 13,000 real. So sabi niya, tulungan daw siya na mabayaran at para makauwi na siya. Sinabi ko sa kanya na dahil yan ay personal loan, isubukan nating ilapit sa ating mga opisyal at baka makatulong, no? At mabayaran. Hindi po ako nangangako, pero sinasabi ko sa kanya na subukan lang natin. At yun nga, sabi ko sa kanya, manalangin na mapadali ang kanyang pag-uwi. At ang isa naman ay may kaso naman na-involve naman sa pinagbabawal na gamot at siya ay may hatol na 3 taon. At ang sabi ko sa kanya, manalangin. At ayon sa kanya ay hindi naman daw talaga siya kasali. Nadamay lang dahil nahuli silang lahat na magkakasama sa isang lugar. So we will give him the benefit of the doubt na baka inosente nga. Pag ganun pa man, ang gobyerno ng Pilipinas, kahit ano pa man ikaw, ano mang kasalanan, ay nandito pa rin tayo at handang tumulong sa ating mga kababayan na nagkaroon ng misfortune sa kanilang pagtatrabaho abroad. So ganun pa man, ang huling advice ko sa inyo na umiwas sa mga ganitong bawal na gawain. Dahil lagi ko pong sinasabi na ang pagsisi ay nasa huli. At gamitin po natin ang ating mga instinct na pag alam natin na medyo alanganin na ang sitwasyon, ay wag na po kayo magdalawang isip na umalis sa lugar na yan. Dahil maaaring may nakaambang panganib at ito'y magpapahamak sa'yo. Doon naman sa mga ka-OFW ko na just in case ay kayo ay napagbintangan lamang, ay huwag kayong matakot na magsabi ng katotohanan. Sabihin niyo po na wala kayong kasalanan at kayo pinagbibintangan lamang. At panindigan niyo to dahil ang lahat ng sasabihin niyo sa prosekusyon, sa police station, ay yan po ay ipo-forward sa korte. At pagdating sa korte, yan po ang titingnan ng mga husgado. At yan po ay maging basihan ng kanilang hatol. So maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. At patuloy tayong umiwas sa mga pinagbabawal ng ating bansa na pinagtatrabahuan. God bless po. Ingat po tayong lahat.